hi sa inyo mga katropa peace. So, papunta tayo ngayon ng HPG Taytay. Tignan natin ngayon kung ano yung sitwasyon doon. Kung gaano karami ang transfer of ownership dito sa lugar. And expect ko na sobrang dami niyan. Kasi nga, bago sila pumunta sa LTO guys, kailangan talaga nilang dumaan muna sa HPG kung nakahit ba ang motor o sasakyan na nabili ninyo or naka-alerto So ito, after ng school guys, ito na yung HPG Taytay. Ayun o, punong-puno. So dito na tayo guys. Guys lang ako guys. Ay. So guys, nandito tayo ngayon sa HPG Taytay. At grabe bibigyan lang naman sila ng code dito. Tapos magbabayad na sila sa landbank. Ayun yung isa natapos na yung isa. Then the rest, ewan ko na. So pasukin natin kung nagpapa-transfer of ownership. Ay sir. Ayan. Hindi lang dito, andun din lahat, marami. Tanungin na rin natin yung ibang mga nagpapa-transfer of ownership kung ano yung mga dala nila. Mga tayo. Kaya kompleto ka na sa files niyo po? Yes, opo. Ano yung mga files po dapat na ibigay sa HPG? Original ORCR with the sale ID ng may-ari dati. Tapos yung may tapong signature na original. Nagpanotary na po kayo? Oo, nakapag-notary. Yun. Sige po, thank you po. Ayan. Yes po. Ako kaya magpapa-transfer of ownership ka? Ha? Hindi ba? Ha? Ayun, marami na yan. Na-stencil na sila? May stencil pa lang. Tinanong ko yung sa nag-stencil. Ayoko lang masyadong istorbo kasi nga ang dami talaga nagpapa-clearance. So, ayun. Noong mga nakaraang December 2024 hanggang April is regular lang naman daw. Ibig sabihin, walang masyadong nagpa-stencil or nagpa-clearance dito. Compare ngayon, simula nung napirmahan ni President Bongbong yung sa multa na 5,000 at yung sa transfer of ownership, edi mas lalong nagpanic yung mga tao kasi nga 20 days dapat kailangan transfer mo na sa pangalan mo mismo yung motor. Kasi kapag kunwari na checkpoint ka, 'di ba? Tapos nakitang walang pinakapangalan sa iyo, edi malaking tanong na yan, bakit hindi mo pa rin inayos? Kasi nga nasabi na yan na kailangan i-transfer na muna sa pangalan mo. Yung may store ko si Sir Suarez, sobrang busy kasi dun. So subukan ko maya-maya konti. Anong pababa ko lang yan? Confirmation na lang po Dito? sa LTO? Kailangan nyo po ng clearance talaga. Kung gusto nyo malipat sa inyo yan, kailangan nyo po nang dumaan dito kasi check nila kung may hit or wala. Kasi kapag may hit yan, questionable po yun sa amin. Hindi na pala tayo mag-ano ng clearance. Clearance muna. Nagpanotaryo na po ba kayo? Ayun, notary. Deed of sale. Driver's license nung dating may-ari. Xerox. Driver's license nyo. 3 pirma. Tapos yun. Dito na yung sunod nun. After dito, mura na lang sa LTO. 60 pesos lang naman yun. Manap muna kayo ng murang insurance. Tapos ipangalan mo sa inyo, hindi sa nakalagay doon sa ORCR. Sabihin nyo kasi transfer of ownership. Kailan pa po ba yung sasakyan nyo?
Tatlong taon? Ba't ngayon lang? Sabi ko. Busy sa work. Busy sa trabaho. Baka natin Sir Suarez. Kuya. Di ba ikaw yung nag-ano? Stencil? Hindi po. Ay, hindi. Picture po. Sorry. Ay daw, may camera oh. Oo nga. Okay ka na? Na kami. Okay ka na? Okay na yung sa'yo? Okay na. NMAX. Kayo po ito? Barako. Max. Sa'yo po ba ito? Hindi niya rin alam. Hindi po, hindi na. Ano tayo? Okay, dito. Kabadya. Okay. Okay, kayo to. Sa part na to mga katropa quiz, hindi ko na inistorbo si Sir Suarez. Sobrang dami talaga ng ginagawa niya. And nakita ko hindi pa siya kumakain. Plus, ang baon lang niya is tubig. Kaya umalis na ako nito that time. So, ayun guys. Marami talagang nagpanik, di ba? Sabi sa inyo eh. Ang payo ko sa inyo, agahan ninyo sa pagpunta rito. Para di kayo mahirapan. Sa mga kukuha pa lang ng sa land bank, bago kayo bigyan ng codes, pipila muna kayo talaga. Kailangan mas maganda nga talaga agahan ninyo eh. Para pag number 1 kayo, mache-check kaagad nila yung papeles mo kung kumpleto lahat. Marami akong nakita mga senaryo na like na ayun nga, owner 1, owner 2, owner 3. Medyo complicated yung mga problema ng ibang bumili ng motor nila. Hindi maayos ang deed of sale, hindi maayos ang walang pirma na ganito, walang license ID na Xerox. Ang dami. So sunod naman tayo guys sa LTO po. Ito, meron silang emission testing center dito. Ito legit to compared dun sa kabila. So kaya tayo nandito pala guys. Pwede magtanong dito. Oh? May mga tanong po kasi sa page ko. May tanong po kasi sa page ko, sa YouTube page ko na ayun nga, pwede daw ba yung nagbenta sa kanya ng motor is expired yung rehistro na ay yung lisensya nung nagbenta sa kanya, okay lang daw ba yun? Kailangan po valid po. Valid? Yes. Kailangan updated yung lisensya niya, no? Updated po, yes. Tama. Kasi hahanap po sa LTO ng valid ID. Opo. Yun. Yun lang naman. Thanks, ma'am.